Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Pedro Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City. SM City Sorsogon. Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, 30's Restaurant, Beata Beach Sanctuary. Yes, magandang umaga, Pilipinas, kung mahal. Wow, parang si Sir Sao lang. And syempre, good morning sa tulong distrito kang Sorsogon, Bacon District, East District, and West District. And isang mapagpalang umaga sa araw na ito. Ngayong araw ay Huwebes, September 5. And syempre, hindi po ako nag-isa. Ang iyong kaagapay sa umaga, humihingi po ng dispensa dahil na busy po ang aking partner. Pero meron po tayong guest ngayong umagang ito, ang napakaganda at napakasipag na mapinadaba na bakungnon, si Kagawa Dante Jata kang Balete, Bacon District. Good morning, Mare. I miss Mare, you. good morning. Yeah, I miss you. I miss you too. Okay. Ito, kumusta ang ating mga buhay-buhay? Sa muli, sa ngalan po ni Mr. Jojo Lascano, ito po ang magiging kasabay ninyo sa umagang ito. Walang iba kundi ang pinakamagandang dilag ng Barangay Balete. Mare, Yes. Chos lang, no? Dapat lagi tayong masaya. Sa masaya lang tayo, no? Ito ngayon na magsisimula naman tayo ng ating mga buhay-buhay sa sabi nga kung ano ang ating pwedeng ma-share ngayong umaga. So sa mulit, no, good morning Province of Sorsogon, good morning City of Sorsogon, Bacon District, East and West District. Yes. Mari, good morning. Yes, and siyempre, sobrang pasasalamat sa iyo at binigyan mo kami ng oras sa umagang ito. Yeah. Of course, Mare, sa isang tawag mo lang hindi tayo Thank naging you, busy. Mare. And of course, thank you so much kay Sir Sao and sa buong persa ng Bicol TV Sorsogon. Yes. At syempre, ito po ang inyong programang Kaagapay sa Umaga. Hatid po sa atin ni Kap Sammy Rialuyo. And syempre, hatid sa atin ng Derma Pure Aesthetic. And then ni City Councilor Danny Dilaja, City Councilor Mati Perdigon, and kay Congresswoman Det Escudero. Yan. Dire-diretso tayo, Yes, Mare. Mare. No? And syempre, mapapanood nyo po ang programang Kaagapay sa Umaga sa FB page ng Bicol TV at syempre sa YouTube. Yes, yan. Napapanood tayo, Mare, sa buong mundo. Yes, buong mundo. Kahit po sa sa buong mundo ang nakakakita sa atin at syempre bigyan pugay natin ang mga natin diyan sa Indonesia dahil nahuli na Yes. Mare. Oo. Yes, Ang pagkakalam ko pinsan mo to yan ang
Yan ang sinasabi, Mari. Walang makakaano sa batas, no? Yes, oo. Kung wala namang kasalanan, eh, di harapin mo. Yes, si former Diba? Bamban Mayor Alice Go was arrested in Tangerang City, Indonesia. Kahapon po yan, Mare. Ah, Early okay. Nakabalik na morning. siya, Mari? And well, wala pa tayong update. Ang ano pa lang natin ay nahuli na siya kahapon. Ano po? Sa Indonesia around 1 a.m. AM. Okay. So, Anong ayan. oras ba doon sa kanila at sa atin 1 a.m. ba? Oo. Kaya, So, ayan. maski pa paano, Isa na at lang least- po, isa na lang ang talagang puspusang trinatrabaho ng ating mga kapulisan. Oo, si, Ito na lang, si Kibuloy. Si Kibuloy na lang. Sabi nga, kung tama nga ang aking kumare, kung walang kasalanan, bakit hindi pa lumantad? Oo. Huwag mo nang Kasi, pahirapan ang lahat-lahat. oo, nangyayari yan eh. Sabi nga, rights din naman nila ang ipagtanggol ang kanilang Sarili. sarili or itong mga kasamahan ni Pastor Kibuloy sa sa religion nila. But then sabi nga ang makakapag-ano lang yan is ang korte. And bago So, kita, ano, Mare? What's up, what's up? Oo, Yes. bago kita magtuloy-tuloy, batiin muna natin ang mga nagsiselebrate ng mga birthday. Yes! Siyempre, ang inyong pinakamamahal na constituents ng Balete. Yeah, okay. Good morning din pala sa aking mga constituentes dyan sa Barangay Balete. Ang mga kasamahan ko sa council, kay Kap Obo. And of course, aming mga barangay tanod and barangay health workers. Mamaya may topic tayo dito regarding sa barangay health workers, no? So, and then the BNS. And syempre, sabi ko nga yung mga nandyan na aking mga mababait na mga constituentes sa Balete. Good morning po sa inyo. Yes, and syempre ito na, dahil ikaw ang aking guest, anong mga ganap? At alam ko, nakikita ko sa social media na halos araw-araw. Sabi ko, iba talaga to paanggalawan nito. Ito parang to the highest level. Oo, kahit kagawan. Alam mo, dalawa kayong kagawan na talagang saro sa mga iniidolo ko. Ito kalsoy lang, yung isa, taga-Huban. Okay. Oo, ang galawan naman nito, ipangkapitan na talaga. Pero one time na interview natin, mantakin mo naman ang sagot sa akin Mare. Paano namomroblema siya, nag-iisip siya kung paano mag-resign. Saan? Naloka sa pagiging kagawad. Bakit? Oo, kasi wala na daw panahon sa love life. Oo, Nako. iba na ang problema. Kasi nga naman, halos kahit linggo, ewan ko, parang siguro sa sobrang matulungin, napaka-generous niya, halos araw-araw ng bahay nila, kala na lang ng tao doon, barangay hall. Nangyayari kasi yan, Mari, kasi syempre tayo bilang mga elected officials, no? Lalo sa barangay level, sabi nga wala tayong pahinga dyan. 24/7 tayo, no? Kung kalad ka rin ka daw. Sa babae, walang pahinga. Pero may kasabihan nga, Mari, na mayroong laging may separation para doon sa love life. No need na mag-resign si kagawad, no? Sabi nga nasa lang yan, nasa program ng iyong buhay. Di ba? Ako naman, sabi ko nga, salamat Mare, salamat kay Sir Sau and sa buong pwersa ng Bicol TV Sorsogon na nagkaroon tayo ng pagkakataon na eto, magsika-sika ulit, no? Namiss nga kita ng mga programa Of course, natin. despite kang grabing kabisihan ano? Yes. Kasi sabi ko nga po, after election last year, marami tayo maring pinagkaabalahan, no? Unang-una, yung ating gift giving. Yes, malapit na. Malapit na naman ang ating Christmas gift giving para sa mga kabataan, sa mga bata. And yung katatapos ko lang marin na libreng gupitan and then manicure, pedicure sa mga taga-Balete. Yes, no? saludo talaga kami sa iyo. And kagawad. yun pa, isa pa Mare, yung sabi ko nga sa'yo, ang talagang pinag-anuhan ko ng panahon is itong feeding program. Kasi meron kaming medyo may case kami ng ilan lang naman ng mga bata na medyo Undernourished. yes. So kailangan mai-focus natin ang attention natin doon. Tanong ko muna kagawad, anong committee ba ang naano sa iyo? Committee on Health. Ah, Up to okay. the present Committee on Yes, Health pa rin oo. tayo, no? Talagang tutok ka dyan, Yeah, for the past 6 years na, Mare. So, ayan, lagi tayo nakatutok dyan. Ilang terms ka?
pangalawa na ngayon. Wow, congrats. Oo, and good luck pa rin. Of course, Mare. Oh. Kaya lagi nga tayong nandun. Hindi tayo nag-ano, Mare. Hindi tayo ano lang na hanggang doon lang tayo. Lagi tayong nagsusumikap na maibigay natin yung kinakailangan natin And ng ating mga constituents. Nakakataba ng puso, mga madlang people, makagapay. Hindi lang po yung barangay Balete ang nasiservisyon, kaibahan ko ngunyan digdi sa istasyon. Oo, kasi ito, if I'm not mistaken, dating nasa provincial hospital. Hanggang ngayon, aandyan pa rin na humihingi ng tulong sa iyo mga karatig barangay, lalo na pagdating regarding na may mga sakit na papadala sa hospital, matutulong sa iyo, hindi mo talaga napapahindian kahit mga taigabang lugar. Yes, Mari, kasi ganito kasi yan, Mari, no? Hanggat kinakailangan natin na hindi lang tayo mag-stick doon sa ating barangay. Kasi ang inaagaw natin dyan, buhay. Yes. Health is wealth. So, hindi po pwede na, tawag nito, pumunta sa bahay or hiningan ako ng ganito na. Kasi sa provincial hospital, wala tayong dyan wala tayong libre lahat yan no? Sabi nga, yung malakad natin ang mga papel niyan kasi talagang diyan sa provincial hospital kailangan planado lahat kasi lalabas ka sa provincial hospital na walang binabayaran. So thank you so much kay Governor Buboy and then sa buong pwersa ng provincial hospital sa aking mga friendship Dr. dyan. Bolo and kay Dr. Chacon. Chacon, yes. Kasi talagang sabi nga inaasikaso talaga nila pagdating sa health. Siguro ko Mare, may mga rin, may mga consequences. may mga minsan may mga rin siguro na talagang minsan sa kapaguran ng ang mga kasama natin diyan sa provincial hospital minsan nakakaligtaan no andyan yung ganito ganun wag naman kasi hindi naman po sila ganun. Kasi ayaw ni Governor Buboy ng gano'n. Yes, and sabi nga natin, parati nating sinasabi na bumagbaon ng napakahabang pasensya. Oo. Kasi hindi naman natin lahat mapiplease. Yung minsan na pagod ka na, wala kang tulog. Yes, Mare. Minsan may mga ganyan talagang senaryo na medyo may magtataray. Pero kailangan talaga, sabi nga natin paulit-ulit, magbaon tayo ng napakahabang pasensya. Kasi na-experience din natin na may sakit na, minsan tatarayan pa. Siyempre, may sakit na ngayon, mai-irritable po talaga. Kaya, bigayan na lang. Yes, unawaan na lang, Mare. Yan ang sinasabi. Kasi, sabi nga halos ngayon sa provincial hospital, Mare, no? Ang pasyente ngayon come and go, lalo ngayon na tag-ulan. Yes. Mamaya topic natin yan, Mare. And siyempre, Mare, bago tayo magtuloy-tuloy, baka iwanan tayo ng Yes, napakaraming viewers natin. Yes, of course, Mare. Basahin natin. And good morning po sa lahat. Ayan, kay Miss Rona Alcantara Dolpina, watching from Balete. Yeah, Mare, yan, ang pinakamasipag namin na daycare worker. Yes, Sipag-sipag niya ni Ma'am. And kay Miss Mary Grace Ducog and Salome Jeremias watching. Thank you so much, Maring Grace Ducog at kay Kagawad Salome. Okay. Good morning, Kagawad. Barangay Sampaloc ba? Tama ko? Yes, good morning po. Sino kay Ems? Yan, ito, Nyofe. Tama ba? Ay kay Mami Ems, good morning. Ayan ang aking mga constituents. Yes, sige. And good morning din dyan sa Sitio Pawa kay Geraldine Dolbada ito. And sa lahat ng mga taga-Pawa po, Sitio Pawa, Barangay Balete. Good morning sa inyo. And good morning din and nanonood sa atin. Thank you for watching kay Miss Shirley Lopez. Opo, and syempre good morning sa lahat ng mga staff ng JD Enterprises. Opo. And syempre kay Ma'am Janet Casas Yap. Opo. Ayan. And syempre, good morning dyan sa San Roque, Bacon, kay Miss Glines and kay Cap Oli. Yeah, ang pinakamasipag na barangay captain ng Bacon District. And of course, sa buong pwersa ng barangay council ng barangay San Roque. Yes, and syempre kay former ABC Bessie Diaz dyan sa Santo Domingo and sa kanilang kapitan, si Cap Willard Elie. Yan.
Ayan, dire-diretso na tayo, Mare. Oo, kung saan sabi mo kanina, Toto Karunta, kasi nakakaawa naman ang mga mahigos natin kasi ito ang naka-front talaga, Mare. Ang mga BHW at ang mga BNS, kung saan, sunod-sunod na mahihiling natin ang mga reklamo, as in panawagan ninda sa social media, na sana, nakikiusap ang 300. Correct me if I'm wrong, kung ilan po talaga ang mga BHW and BNS dyan sa Bacon District, sa City Accounting Office na aksyonan na po, kasi ang pagkakalam natin, na-release na po ng HIA ang West District and East District. Ang Bacon District na lang po, ang hanggang ngayon po ay nagmamakaawa ang ating mga pobreng BHW and BNS dyan sa Bacon District regarding po sa di po na HIA, ang Health Emergency Allowance, kung saan sila naman po talaga, Mare, that is ang Mare hirap. during the pandemic. Yes, ng COVID-19. Na hanggang ngayon ay wala pa. And yun nga, basa natin sa post ni Bawawaw na andyan na yung cheque sa accounting. And tinatanong, bakit hindi pa nare-release? Anong meron? Ano pang mga problema? Opo, sana bigyan na ng linaw. At bigyan na ng panahon, ng oras, kung ano pang mga kailangan gawin para ito ay maibigay na sa mga BHW. Okay, actually Mare, kahapon meron akong nakausap niyan. So wala naman tayong inaano kasi sabi ko nga sa'yo, matagal nang inaantay nila yan kasi syempre maski pa paano ang iba niya na yan kasi inaasahan na nga di ba? Ang nangyari kasi diyan Mare, meron yatang mga BHW na kulang sa or may mga tawag nito discrepancy or yung mga halimbawa nag-asawa na no doon sa nila sa dati nilang records wala pa silang asawa, pagkadalaga pa ang nagamit na apelyido. So yun ngayon ang nagkakaroon ng questions sa part ng city government, no? Pero sabi nga unti-unti na nilang inaayos ngayon yan. So siguro mag-antay na lang tayo. Sabi nga Kaunti na lang. nakapag-antay nga tayo for how many years. So bigyan natin ng pagkakataon na maantay din natin ulit kung ano ang desisyon ng city government, especially ang accounting, Mare. Pero sana kasi nananawagan na po sila dahil ako naiintindihan natin sa side ng BHW na sila naman po talaga ang may kakarampot na honorarium. I'm sorry po pero sa trabaho naman sila ang napakarami at aandyan po sila sa field. Yes, hindi po sila ang frontliners at that time. Hindi sila naka-aircon, hindi masarap ang kanilang mga buhay para umupo maghapon. Yes, kasi experience ko yan, Mari, kasi naging kasama ko sila nung time ng pandemic. Yes, tayo ang nasa Oo. Pero sana sabi nga natin hindi tayo wawala ng pag-asa na unawa natin both side kasi Yes. ang trabaho naman ng accounting hindi lang ito ang tinatrabaho nila. Tsaka talagang mabusisi naman kailangan lahat ng mga papers ay kumpleto dahil sa naman pagdating ng oras sila na naman ang babalik kung kumpleto ang mga papeles. Yes, Mari, kasi actually may may paliwanag dyan si Dr. Karen Faye Nava ng RHU Bacon. So good morning Dr. Nava, no? So sana yung mga may mga kakulangan pang mga papers or requirements ng mga BHW para hindi po matagalan, asikasuhin na lang po natin siguro. Kasi hindi naman talaga Mari magre-release siguro ang accounting kung hindi kompleto. Kasi iyan din naman ang hinihingi sa kanila ng budget ay ng COA. Simple lang naman po siguro ang hinihiling. Opo, gawin na lang natin ang nararapat kasi Mare, malaking bagay na rin to. Yes, Mare, malaking bagay. Okay. Oo. Siguro kang iba dyan, mahigit pa. Ay, hindi pare-parehas. Kasi may mga computation yan, Mare. I see. Ako nga naiinggit kasi wala ako. Just! Alam ko naman kung kailangan pinamimigay mo. Diyos ko, sana makasabay naman kaming mga barangay health. How about the media? Sana nga, ito na lang hindi na tayo nakakuha dito kahit naman lamang sa akap kasi wala tayong kaakap sa Kaya nga, Diyos ko, mabuti. masabay tayo. Buti nga ka nga, Mari, may kaakap lagi. Ako wala. Wala teddy bear.
Ayan, ano po, binigyan po natin ng pansin at oras, ano, ang mga hinaing ng BHW, BNS, ano, kang distrito, kang Bacon. And nawagan din tayo sa accounting office, ano po, na alam po namin na ito hindi nyo tinutulugan, inuupuan lang basta-basta. Na sana ma-process na po. Although sabi nga po, ano, sa nakalagay dito na naandyan na yung cheque. Yes, Siguro andyan na. talaga kung kumpleto naman po talaga ang inyong mga requirements, papeles, hindi naman ito magdadalawang isip na i-release sa inyo. True, Mare. Kasi hindi naman yan talaga pinagkakait. Sa kanila yan eh. Sa inyo Sa kanila po, yan. nakalaan yun sa inyo. Oo. Deserve nyo yun. Oo. Oo. Ang Kaya- talagang inuulit po natin, ang talagang siguro ko nagkakaroon ng problema. Yun, Mare, yung sabi nga ni Dr. Nava, is yung konting requirements na hindi pa aayos or bibigay ng mga BHW. Yes. And syempre, good morning kay Dr. sa ating friend. Ano po? Si Dr. Bailon and kay Dr. Haliel. Yes, and kay Dr. De Alca. Dr. Revo. Dr. Revo. Yes. Oh, di ba? And kay Miss Chin. Opo, thank you. Mare, wait lang ha. Good morning po dyan kay Mr. and Mrs. Rhea May Gesta sa Barangay Balete. So, isa rin to, napaka-supportive nito sa aking mga programs, Mare. No? Andyan kami, Mare, kung nakikita mo ang aming mga live na nag-ano kami, anong tawag ka ito, Feeding. no, ito na nag-ano kami ki Linusak. Hali sa indatabi ang mga ano. Ayan. So thank you so much sa mag-asawa na to. Sabi ko nga, hindi nagsisinungaling ang mga picture, ano, na halos sa weekly nakikita natin ito po, ano, ang Barangay Balete, si Kagawa Dante na umiikot sa kada sityo, ano. Yes, of course, Mares. Sityo ba tawag or purok? Sityo. Purok. Hindi tutupada ha, purok talaga. Yes. And Mario, may isa pa tayo dyan. Itong aking pinagpipitagan din na nakarating ka na doon, di ba? Si Mr. and Mrs. Joel and Lucy Dumitita. Oo, si Mr. and Mrs. Oo. Joel. Ito parati nating ipinimamaya, ipiplay yung kanilang LJ Farm, Aqua and, Farm. Aqua Farm and ang campsite na kung saan talagang hanggang ngayon dinidevelop para sa atin. Wag na tayong Yes. lumayo. Alam mo, Mare, mga hindi natin nadidiscover, sa Sorsogon mismo, ang daming pwedeng puntahan. Hindi na Yes. tayo pwedeng Oo, Mare. lumayo. Ito lang, Diyos ko, my God, sabi ko parang ayaw ko na umalis doon. Oo, parang ang feeling ko nasa, anong tawag doon, nasa lugar na ang hangin nag-umuugong sa aking talina. Yes. And hindi lang yan, Mari, lahat ng problema mawawala. Oo, tapos kung gusto mo ng sariwang pagkain, aando na magbibenwit ka lang ng tilapia, Yeah. ng gulay. Tsaka, alam mo pare, isa sa mga kausa sa mga sakit natin, dahil sa kinakain natin, mga galing sa mga preservative, spray. Yes, Pero Mare. doon, Mare, sabi, parang ayaw na naming umalis doon. Kaya nga, Mare, sabi ko nga sa ipinagmamalaki ko rin yung sitio na yan na Kanawan because sabi ko nga sa iyo, one of these days sana, no? Kasi nag-start na masimulan or nasimulan na yung yung farm to market road dyan eh. Yes, oo. Thank you so much, Governor Buboy. Again, my love. And then kay Mayor Esther Amor, of course Yes, naman. sa ating Hindi tayo po mahal pwedeng na maano ina. ka. Yes, ang gaganda ng programa nila para sa barangay. Wala silang pinipili, Mare. Ngayon, itong aming sitio na to, sabi ko nga kay Kagawad Alvin and sa amin sa council, na pag oras na na-develop itong aming na to, isa ito sa magiging tourist spot or destination ng mga local or anuman foreign. Kasi ang ganda talaga, Mari, ikaw mismo na-experience mo na kung gaano kaganda ang Andun ambience. talaga ako super higa-higa ako sa duyan. Oo. At alam mo, Mare, yung mga kabataan na magkakaroon ng seminar, may mga team building. Team building. Pwede nyo po doon ganapin kasi napakalawak at Diyos ko Lord. Oo. Sorry, Makikita nyo ito, sa, yes, Mari, kaya hindi naman sa nag-ano tayo. And patuloy ito na dadagdagan, na Yes. develop. Ni Mr. Joel and Lucy Thank you, Dumitita. Mr. Joel and Mrs. Lucy. Mga- Dahil sa naisip nila itong lugar, napakaganda talaga. Napakalayo sa polusyon. Yeah. Tsaka ang hangin. Kung meron na kami dyan, Mari, meron na kami dyan na actually may nagpupunta na isa pang yung pag-ari din ni Miss 14. So meron din doong mayroon din siyang kumbaga nasimulan ng swimming pool.
Sa ano lang noon, sa unahan lang nung LJ Farm. So sabi nga natin, lahat ng mga pwedeng pagkakita ng barangay, ang pwedeng matulungan ang ating mga constituentes, Mare. Yes, oo. Isa iyan sa ating tinitingnan. Kasi sabi nga, pag na-develop yan, walang ibang makikinabang kaming mga taga-Balete. Yes, kasi maghahanap yan ng mga staff para Yes. magkakaroon ng trabaho doon. Yes, At Mare. ang income. Yan lang naman. Kaya sabi ko nga, ito si Mr. Dumitita, very supportive in sa barangay. Together with halos lahat ng mga, kaya lang natutuwa ako, Mare, kasi sa isang barangay, hindi yan uunlad kung walang partisipasyon ang lahat, ang komunidad. Yes. So, sabi nga, nasa pag-ano lang talaga yan. Nasa pag-ano lang ng ating mga constituentes. Once na nakikita nila yan na mayroong pagbabago, mayroon silang Suportahan. Yeah, of Oo, course. Yung suporta ang pinakamagaling na The best, sandata Mare. dyan. Opo. And syempre, good morning kay Mr. Alvin Gaspacho. Good morning, ate. Napakabait. Thank you. At sa lahat ng mga driver, ingat-ingat po tayo dahil kumare, ito na ang pagkakataon maiano natin. Ingat Yeah. po ang lahat kasi kahit nga hindi maulan, pero kahapon sunod-sunod na aksidente nangyari dyan sa diversion. 2 kotse, sana okay na yung driver kasi sobrang talaga kahapon. And may kasunod yun sa Bukal-Bukalan. Tama ba ako? Bukal-Bukalan? Or tama ba? Ang isa na namang aksidente, halos magkasabay lang pares kotse. Ingat-ingat po tayo, lalo ng mga motorista, pag naghawak tayo ng madebela. Don't forget to pray and maging alerto tayo. Yes, Mare. Kasi yung nangyari kahapon sa diversion, napakalawak, ng kalsada, pero sinabi nga pag aksidente hindi natin alam. hinihingi at natin alam, kaya dobling ingat po tayo, kung hindi lang doble, tripling ingat po tayo. Eto isa pang paalala na once na maghawak po tayo ng manibela, huwag niyong kalilimutan dalhin parate ang ating mga driver's license and huwag magda-drive na walang driver's license. Ano po? And then, importante dyan, Mare, lagi sabi nga natin, kung kayo nakainom, Yes. huwag na muna mag-drive. No? Pahinga muna tayo. Oo. Kasi sometimes, sabi nga, kahit ano natin, kaingat sa daan. Experience natin yun, na maingat tayo humawak ng manibela, pero yung kasunod natin, yung kasabay natin, balasubas. I'm sorry for words. For the words. Oo, pero talaga, realidad po yun. Tama si Kumare, na kung tayo inaantok, especially sa mga bus driver, mahaling tawid pa, na once na medyo inaantok na tayo, much better na magpahinga ng kaunti sa gilid, opo, na makapag-energize tayo ng ating, or may kapalit. Huwag natin pipilitin ating sarili kasi nakasalalay sa atin ang mga, mga pasahero natin, please. Correct. Wag po And tayong, isa pa dyan, Mare, pero sa mag-ingat tayo, magbaon tayo ng mahabang pasensya. Oo, number Kasi one, tsaka sometimes nagkakaroon Sobra. ng dahil sa walang pasensya, yes, di ba? Oo. So, ganun lang naman po ito, mga drivers natin, mga padabatan na driver. And good morning po kay Sir Anthony Diaz Camba, na watching from Sitio Iraya sa Barangay Balete. Good morning sa inyo dyan, no? morning. Isa ito sa mga masisipag na Mare, halos every week gusto nito meron kaming ginagawa or meron silang ginagawa na mga may what we call this, Mare, may alpha mga nakalimutan. Sorority or sorority, yes, Mare, fraternity. fraternity. Okay. So lagi silang nagkakaroon ng sa amin ng activities. activities. Thank you sa pagpili ng inyo kay Sir Anthony. Opo, maraming salamat at padaba mo po ang Barangay Balete. Ito, good morning kay Kagawad Freda Lulong dyan sa Sampaloc. Ito isa rin to kasagsagan Mare Yeah. Kasagsagan naalala ko to. kasagsagan ng Bagyong Enteng. Opo, hindi siya nagpatinag kasama ang RGI Alakdan. And syempre ang Kind Station Yes. na nagpakain sila sa mga sa mga constituents dyan sa Barangay Sampaloc. Saludo tayo dyan, Mare. Ang daming kagawad ng mga kaibigan natin na ang pagdating sa serbisyo talagang Subok hindi na rin natin. matatawaran. Yan si Kagawad Freda Lulong. Sabi nga nang nakausap ko siya, hindi pa naman siya talaga kagawad. Ginagawa niya, pinagpatuloy lang. Lalo na ngayon na talagang inano siya ng kanilang mga residente. Mas Yes, Mare. papagbutihin Yan nga ang sinasabi ko sa iyo, Mare, lagi na kami bilang halal or bilang barangay official, hindi lang tayo hanggang doon lang tayo. Nakatutok. Oo. No, hanggang doon lang tayo. Hindi. Dapat
open tayo sa lahat kung ano yung pwede nating dalhin na pwedeng pakinabangan ng ating mga constituentes. Huwag tayong mahiya kasi hindi naman tayo po pwedeng mag-asa na lang parati sa gobyerno. Kasi ang gobyerno marami ding iniintindi. So, marami tayong mga friendship, marami tayong mga kakilala. Sa barangay na muna mag-umpisa. Yes. Oo. Na pwede tayo maglambing. O meron akong ganitong program. Alam mo, Mari, yan ang inaano ko eh. Nag-start ako kaya nangyayari ito. Ano mo? Salamat sa tiwala ng buong Balete. Kasi doon ako nag-start bago ako lumabas. Doon sa aking mga friendship. Basta ang importante dyan, Mare, kung ano yung programa mo na naisip na ibibigay mo sa constituentes and meron kang hiningi or merong ang mga friendship mo or ang mga constituents mo, kailangan hindi mawala yung tiwala na yon. Doon dapat yun na ilalagay. Kasi sometimes siguro kung may mga ang mga ibang mga yung tiwala yun ang importante number one, dyan, Mare. Yun lang naman natin pwedeng pag malaki ang tiwala. Yes. Kasi wala na, sa totoo lang, mahirap tayo, pero yun na lang ang ating pinagmamalaki ang tiwala. Eto sabi ni Mr. Ron Anthony Diaz, good morning po. Congratulations po sa new elected officer of Kapamilya Pastoral Council Balete Chairman, Mr. Dante Teriel de Suyo, at Kapilya Hermana, Mrs. Marieta Joquino. Have a blessed day po. Oo. Nagkaroon kasi yata, Mare, ng election sila last Sunday. So, congratulations. At least sabi nga na tayo, mga taga Balete, and kayo na nandyan sa simbahan, magkaisa tayo para sa ikauunlad ng ating barangay. Yes, and si partner, si Jojo, kahit na may importanteng lakad siya, naka-monitor pa rin sa atin. Thank you, Jo, and ingat. And siguro, Mare, at this time, maghanap buhay po muna tayo. At magbabalik po ang iyong kaagapay sa umaga. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. Open its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services,
emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For increase, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starbird Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starbird Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starbird Inn located at Alegre Street, Barangay Burabod, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Benamanong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Yes, magbabalik po ang programang Kaagapay sa Umaga at syempre hindi pa rin ako nag-iisa, kasama ko pa rin ang diwata ng Balete Bacon, si Kagawad Dante Jata. Okay, back to reality tayo, Mare. Yes. Marami tayong pag-uusapan ngayong umaga. And syempre good morning, thank you for watching kay Miss Len Duca. Doma. Yes. And Sa syempre office ni, ano to, ni Kagawad Reynaldo Taladtad. Opo. Yes. And speaking of Kagawad Reynaldo Taladtad, maraming salamat
salamat sa napakahigos na inakagawad na ini. Pirming malinis ang kapalibutan kang distrito kang Bacol. And kay sabi ni Sir Jojo, good morning, Miss Kaki, and syempre sa diwata ng mga media, Kagawad Kagawad Thank you so Dante. much, Mr. Jojo Lascano, And no? syempre, good morning, thank you for watching sa mga kapitan, sa Roman, sabi ko si Idol, ang idol natin, ang sa West District, si Cap Arles Hanaban. Aha, Cap Oo, Arlis, hindi good lang morning. gwapo, masipag pa. Napakasipag nito. Diyos ko, wala yata Ayan. hindi yata ito natutulog. Yan, and Mare, sabi nga natin, Bermonths na, and nag-uumpisa na rin po kami sa mga masugid naming taga-subaybay. Naglilista na po kami para sa December na gift giving namin. And always po namin ginagawa to, pang 5 season na po to, na sana, again, madagdagan na naman ulit ng isang barangay. Kasi ng last year, isang barangay, ang Barangay Kabidaan, ang nais ay dagdag natin. Sana meron naman tayong madagdag ngayong taon na to. Ito po ay ginagawa po ng inyong lingkod yearly, and sobrang pasasalamat sa may mga ginito ang puso na always din na sumusuporta sa amin, sa mga viewer namin, mga sponsor namin. Dito po napupunta yung iba naming Yes. Ako rin naman pagkakataon rin ito, Mare, no? May nagtatanong na nga actually dito sa akin ngayon, Mare, kung kailan daw ako mag-start ng aking gift giving. Talaga kung sakasakali meron na po sa inyong gustong mag-share, sige, open na po tayo para po pagdating ng December. Marami po. Last year, Mare, no? oo. Yung napakalaki ng sobra ng aming gift giving sa Barangay Balete sa almost 800 or 1,000 plus na mga bata, no? Alam mo, Mare, nadala ko yun sa 2 barangay. Barangay Santa Cruz and Barangay Maricrum, San Jose. So, yung sobra doon namin nilagay, kasama ko doon si Mel. Kasi may project doon si Mel. I'm sorry kay Mel. Humingi siya sa akin. Sabi ko, ako rin, 4 na barangay ang bibigyan ko rin ngayong December. Kasi yearly ko to ginagawa. Ito na may aking pasasalamat. Po. Sa ngayon, maging 5. At iniisip ko na ang Barangay Almendras ang mabigyan ko pang 5. Na mga daycares. Yes. Kasi Tawag doon. ang sarap, Mari, sa feelings na lalo na kung ang mga bata napakasaya. Makikita mo lang yung mga ngiti nila na binibigay. Doon tayo na yung lahat ng pagod pag sila na ang ngumiti Yes. na talagang nawawala. Kaya nga sabi ko nga sa iyo, Mare, for the past 7 years na ginagawa ko to, hindi ako nagsasawa Kasi talagang makikita mo, tandaan natin na ang Pasko hindi lang para sa matatanda, kundi talagang higit sa lahat sa mga bata. Lalo na yung mga less fortunate, yung mga nandoon sa laylayan ng lipunan, Mare. Ang dami niyan. Pumunta tayo sa mga remote areas. Makikita mo, Mare, sometimes nung nung kasagsagan, Mare, last year ng pag-distribute ko, mayroong makita mo talaga Pasko, may bata na ang kinakain niya is kamote. Kamote. So, lagi tayong nandoon sa pag-aruga, sa pag-alaga. Kahit sabi nga sa 1 taon lang 'di ba? Yes. So, and sabi nga natin, hindi lang po ang gift giving natin para sa mga bata. And last year, napagbigay din po tayo ng 10, na pinili natin ng mga umulat sa umpisa, day 1, na hanggang sa taon na paglipas, na naandyan nakatutok, binibigyan din namin. Isa lang ang naibibigay naming ham para pakonsuelo po sa mga masugid naming taga-subaybay. At this time po, naglilista na rin po tayo sa mga masugid nating taga-subaybay. Dito po sa Bicol TV, sa Kagapay sa Umaga. Start na po kami mag-lista para sa mga masusugid naming taga-subaybay na makapagbigay kami sa December na kahit ewan ko lang kung sana madagdagan yung ham kasi last year ham. Sana madagdagan. Buti ka pa, Mare. Kaya ngayon pa lang, nag-iipon na rin ako pa konti-konti para may mabigyan sila. Kasi napaka-thankful, napaka-blessed natin na alam natin, daming ginagawa na ngayong ang mga viewers natin, pero nilalaanan pa tayo ng oras para manood po sa amin. Totoo yan, Mare. At kayo po talaga ang aming lakas. Yes. Kasi kung wala naman kung wala naman kayo wala sila. Kasi sabi mo sa iyo, Mare, sa pagkagayaan, kailangan talagang
kung sila may inano sa atin para sa ating program, kailangan maibigay natin May yun share din doon. natin. Doon sa pupuntahan ng programs Yes. natin. Kasi sabi ko nga sa iyo kanina, Mare, yung tiwala ng ating yung tiwala ng ating mga supporters, yung Yes. ating mga hindi mawala. No? So, good morning po sa Juneda and Descarga family sa Sitio Lipak and Sitio Ilawod. Eloisa, good morning. Of course, sa aking BFF kay Chris Augusto, diyan sa may tapat ng Barangay Holmare. And of Ayun, course, may tindahan? yeah. Good morning. And of course, sa aking BFF na nandito ngayon, si Mr. Noel Lorilia Sir Juneda. Noel. Ay, Oo, Juneda rin siya. yeah. Oo, yan ang kasama-sama ko Ano kasi talaga ng lahi ng Juneda? yes, hindi ako marunong mag-drive. Kaya sabi ko sa karakara ko siya parate. So, and hey, sir, Tito Pido Diaz, thank you for watching. Oo. Ang Diaz family dyan sa Santo Domingo, Bacon. And Mare, patuloy pa rin po tayo, bigyan dating daan itong napakalaking problema ngayong kinaharap. Kasi kawawa naman yung mga nabubudol, I'm sorry sa word, budol-budol. Pero ito talaga siguro ang tamang termino, na nabubudol-budol, na ang dami nating mga kababayan dito sa Sorsogon, lalo na sa kasentrohan, na talagang naghahanap buhay na para sa pamilya nila, Yan, oo. na nabibiktima. Sa kagustuhan nila na may angat ang kanilang pamilya at madagdagan ang kanilang hanap buhay, paminsan-minsan mag-isip-isip po tayo kung yung pinasukan natin, yung tao na lumalapit sa atin ay legit ba, ay hindi tayo mabiktima. And ang grupo po ng CPS-PNP na always nagpapaalala na maging tayo, Mapagmatsyag tayo. mapagmatsyag, maging mabanuri, po, na kung sino hindi naman natin kilala nag-o-offer sa atin, wag tayong basta-bastang maniniwala. lalo ngayon, Mari, magpapasko. Yes, ang dami niyan. naman ang Oo. maglilipa ng kawatan sa kasentrohan ng Correct, Sorsogon. correct. At ang nakakalungkot pa dito, hindi naman po mga taga-legit na mga taga-Sorsogon, mga dayo. Pero at this time, ang masalimuot, na nakakaawa, may mga biktimang kapatid nating Muslim. I think 3 sila na biktima dahil sa kagustuhan nila magkaroon sila ng prangkisa. At ito sa paliwanag lang para sa kaalaman, ang prangkisa ay hindi ibinebenta. Ito po ay pribilehiyo na ibinibigay ibigay, ng na yes. makarapat-dapat na mabigyan na walang mga hanap buhay, na may mga may mga motor at merong tawag dyan sidecar. Opo. Ito pakinggan po natin kasi may mga I think 13 na mga persona ang dumulog sa opisina ni Liga President ex officio Kagawad Nestor Nestor Baldon, oo. kahapon, lalo na doon sa privilege speech niya sa nung Martes sa Sangguniang Panlunsod sa po nila. Pakinggan po natin. I just want to inform the body na may kumalat po na regarding po sa plaka. Akala ko nga, plaka ng sound system na binibenta. And so far, there are so many persons who were victimized. Probably not for the one of my councilor in Barangay Pampang who also informed me and bring 2 persons that was yung victim, 2 victim, I would like to acknowledge the diligence of Barangay Council Pampang, Bert Padilla for the Barangay Council. Inform niya po ako, but we have already received also some information. Kaya lang wala po talagang lumalapit na tao. Meron pong grupo na nag-iikot po sa Sorsogon City na nagbebenta daw po ng plaka. When we're talking about plaka, it's a franchise plate po pala. So, there are so many that have already presented. As a matter of fact, I have conducted already a meeting with some of the victims, namely Iris Gabrielina, Regina Los Renzel, Seg Zamora, Joan Barcia, Pio Gallardo Jr., Irene Domanico, Joseph Evan Bolivar, Joel Bilaobra, Reo Gonzalez. Lahat po sila nakapagbigay po ng pera daw doon sa mga umiikot na sabi nila ay magre-release daw. For the information of the body, and again, we know for a fact that we did not issue any new plates with regards to the franchise. And also, if ever na nagre-release po tayo ng mga franchise naman po dito, nag-i-emanate po yan, nanggagaling po yan doon sa mga franchise na kinakancel po natin, sino-surrender pa natin. But it is given to those waitlisted applicant of which we have a copy there at the Office of the Franchising Section.
So, I just don't know kung paano po nag-crop up yung sinasabing parang sindikato na rin siguro. But I have already talked and they are also seeking our help because accordingly there's somebody behind their like this. So sabi ko nga sa kanila, ang advice ko dun sa mga naapektuhan to file an appropriate charges kung sino man po masagasaan if ever na merong taga-city government na involved po dito. But yung isa pong tao na involved doon, send me a message through my cell phone na babayaran daw nila. This is Madam Gina Lasay for the information of that. Nababayaran daw nila, ibabalik daw nila yung mga nakolekta na pera. I just don't know kung paano naman nagawa nila yun, na nagpinangakuan, sabi ko man, giniting ko sila, na bakit naman kayo nagbigay ng pera? Well, in fact, hindi naman ganyan ako ang proseso. As a matter of fact, you're lucky enough, and meron pa yung application sa city government, and we can recall some franchise plates or franchise issued to those people that are not anymore interested or kung ano pa bang wrong proseso minsan sa pag because of violation, nakukuha ng libre naman po yan dito sa city government. As a matter of fact, every session, may ina-aprobaran po tayo. Ito pong mga tao na to, never silang nakapunta dito sa session. Yung papers nila, binigay nila doon sa taong umiikot. There are 3 persons already, I have already talked to them, and they're willing also to cooperate. As a matter of fact, iimbitahan ko talaga sila dito para maalaman kung ano ba talaga ang tunay na istorya. But I just want to inform this body that as of the tricycle franchising board, I'm very, very sure 100% pa ako. Walang involved po dito. But I think there's a person in the city government of which I will not just involve for reason na mahirap naman po magbintang na hindi pa po natin ano. So we are going to let those yung mga nagkolekta ng pera, sabihin nila kung sino po ang binigyan nila ng pera na yun. Sabi nga nila, kung ano po, pero mo inimbitahan yung mga taong kinalektahan nila, magkakaroon daw po ng yung Sabado, magro-road worthy Sabado. Pumunta rito ang mga franchise 25, magro-road worthy Sabado inimbitahan. Pumunta naman dito, kasi magro-road worthy ng Sabado. And mamayang hapon, according to them, sa meeting namin, hindi daw pumunta kahapon sa meeting yung iba dahil ngayong hapon daw po na alauna, magre-release daw po ng plaka. Ang reason out nga lang na hindi daw makapag-release ng plaka dahil wala raw po ako nasa Maynila ako. Sabi ko, we have not passed any resolution with regards to anything that is something like that. And we cannot issue some franchise in the number of 35, when in fact we are just releasing 1 or 2 every session. So meron pong gumawa ng and we do hope with the help also of my colleagues, particularly to the Vice Chairman, who is also a former policeman like me. Siguro po, hindi po kami titigil dahil as Chairman, isa rin po akong police, Vice Chairman, police din po yun. Pipilitin po namin makuha po sa pulo. Not only because I can clear already the franchising section, naniniwala po ako na walang involved. But meron pong tinuturo silang tao na taga-city government na involved po. So, that is only for the information of the body that we are not hiding this. Hindi po natin to, as chairman of the Committee on Franchise, wala po kami itinatago rito. As a matter of fact, nagulat po kami. Siguro kung medyo nagkaroon lang siguro ng kasi you know for a fact naman na bago lang ako nakakapag-move dahan-dahan dahil sa pagkamatay ng asawa ko. Yun ang reason out nila, kaya daw hindi yata nakaka-issue ng plaka dahil wala raw ako. Office, sabi ko nga, napakalaking kapubuhan naman yun eh. Kasi kayo naman, nakikita nyo naman dito, mas naka-media, na halos isa, dalawa, ini-issue yan. Pero galing ko yan, every now and then, nagsasabi ako, the same manifestation na ito, pinag-usapan, na pag nakumpis ka, pag kamag-anak, pwedeng applyan ng next of kin kung patay na. Kasi hindi naman transferable ang franchise. So with that, this is an information given to the body, not only to the honorable members of this council, but also to the media who is around. Because I am also willing now to makaano po sa kanila ng sa radio station if ever they want to Because nakalabas na rin po to, just to clear the name,
of the office that involves. Kasi wala naman lahat po ito ng mga taong pumirma, hindi naman sila nakapasok dito. Hindi nga nila kilala. Ang kilala nila is a certain Mary Joy Doliente from Bacon, a certain Gina Lasay from English District, and the one, I just forgot the name. But they are willing, according to them, they are willing to testify. We cannot doon kasi that was according to the 3 person. So mahirap po tayong magbanggit po ng pangalan kasi para sigurado po tayo, administragahan muna po yung 3. That is why I told all the victims to file against doon. But meantime, ang sabi nila, lalo na yung mga Muslim na nabigyan. May mga Muslim, galit na galit nga yung mga Muslim. Lalo, i-release daw ngayon ang plaka sa kanila. So hindi nakatem dito kahapon. Ano ako, anong plaka? Baka plaka ng anong i-release pa. So, this representation is just trying to open up, explain what transpired, kung ano po, kasi maririnig nyo rin po yan na wala pong involvement ang Sangguniang Panlunsod, wala pong involvement ang franchising because they did not even appear in the office of the franchising section. Wala sila mismo sa Ayan, narinig po natin ang privileged speech po ni City Councilor Nestor Baldon kang nakaaging regular session dyan sa City Hall. Ang kakapal ng mukha nyo, mga budol-budol. Ginamit nyo pa nung kasagsagan na si City Councilor Baldon nagluluksa dahil sa nangyari sa kanyang wife. Yun sinabi ng kawatan, sabihin na natin kasi ang dami nang nabiktima nito, 13 ata. Mare, wala namang nagpo-prosper sa ganyan. Laging mahuhuli yan. Tingnan natin. And sabi naman, nangako naman po si City Councilor na iimbestigahan niya. Lalo na yung mga kapatid nating Muslim, napakatapos. Kawawa naman After po ng session, naghihintay po talaga yung 3 Muslim para humingi ng tulong kay City Councilor. And kinausap niya, ito po ang mariin na sinabi po ni City Councilor Nestor Baldon, na hindi ko kayo pababayaan. Iimbestigahan nating mabuti ang bagay na ito na may kinalaman sa bayaran sa prangkisa ng tricycle or plaka. Ito ay mariing pinahayag ni City ABC President at ex-officio member ng Sangguniang Panlunsod sa issue ng franchise for sale ng tricycle. Sa kanyang pag-usap sa 3 Muslim na nagbayad di umano sa sinasabing mga fixer na pinagdidiinan ni Kagawad Baldo na walang hinihinging kabayaran sa pagkuha ng tricycle franchise, apwera na lang na legal na franchise free at iba pang dapat bayaran sa City Treasurer's Office. Ayon sa 3 Muslim, sina Juhair Aloydim Benjamin, Damiano at Sardimiano, na nagbayad sila mula 35,000 hanggang 40,000 para sa prangkisa. At apat ang binanggit na pangalan na kung saan tukoy na, pero sabi nga iimbestigahan, iisa-isahin po 'yun. Nakakaawa, partner, kumare, na pinag-ipunan ang pera yun pala mabubudol-budol. Nakakaawa talaga ang ganito. Yes, Mare. Ako hindi ko naman sila hindi ko sinisisi. Sana po maging lesson sa atin lahat to, na huwag ho tayong basta-basta magtitiwala. Lalo pera yan, Mare. Kung may pumunta po sa inyo dyan, nag-o-offer ng ganito, see to it na ma-verify ninyo ng maigi yan doon po sa kinauukulan. Yes, kasi pagdating ng oras, tayo din naman ang nakakaawa. At parehas nang nangyari ngayon, Mare. Pero kung sakasakali naman na meron talagang involved dyan, kailangan dyan ng masinsinang investigasyon. Yes, at kailangan may managot. Yes. Oo. At saka napakasimple, Mare, kung talagang legit legal siya, bakit siya mag-iikot dito sa kasentruhan para maghanap? At isa lang ang iisipin po natin, dahil ito alam natin may mga knowledge naman po ito, kasi ang iba nito, sabi nga ni Kagawan, ang iba dyan, may mga doble-dobleng prangkisa. Alam natin ang proseso, hindi talaga ibinebenta. Bawal na bawal po na ibenta. Ibinibigay sa kanila yan Oo. Yan po ay pribilehiyo na ibigay sa mga karapat-dapat. Correct. Para parang naisip sana natin na parang may mali na bakit sila iikot mag-o-offer ng bigay ka muna ng 35,000 kasi
kasi magre-release na ng prangkesa. At hindi, ang pagkakalam natin, hindi pa po ngayon nagre-release ng prangkesa. Kung if ever meron man, sabi ni Kagawad Baldon, paisa-paisa sa mga waiting list ito na naandun sa kanilang opisina. Nung mga noon pa yun na naghihintay na kung sino ang wala na ibibigay doon yung yung plaka. Pero yung magre-release na may sabi na may 1,000 na i-release ngayon, wala pong katotohanan yun. Kaya nga, yun nga ang sinasabi ko, Mare, dapat bago tayo magtiwala, kailangan lagi nating i-verify yung katotohanan. Kasi meron tayong sangay ng gobyerno dyan sa City Hall. Si Ma'am Esther Amor hindi nagtotolerate ng ganyang ugali. Galit na galit. Lalo na si Governor Buboy once na nalaman yan. Kasi gusto talaga niyan, lahat fair. Kung meron para sa inyo, ibibigay po yan ng free. So maging aware din tayo lahat, no? So sana itong nangyari dito sa apat, isang aral na po sa lahat ng mga syudadano or sa province of Sorsogon na tawag nito sa kabiglaan kasi siyempre sila naman itong ating mga kapatid na Muslim. Oo. So yun ang nangyari. Pero sabi nga natin dapat may managot. Yes. Malalimang investigasyon kasi kawawa naman ito maring ating mga kapatid na Muslim. Hindi basta-basta ang pera. At Hindi nangako naman, Mare, si City Councilor Nestor Baldon na iimbestiga, tutulungan niya ang mga naging biktima. Tama. Opo. Tama. So thank you so much Kagawad Baldon And kahit mamaya kailan. po, wag kayong maglilipat. Andito Susunod po na. susunod na. Makakausap sa programa ni Mr. Sauro Mestosa sa Ora mismo. Mamaya, mapapanood niyo po si City Councilor Nestor Baldon. Yes. Ito pa, partner, isa pang balita na nakakalungkot, dahil sa nangyaring kasulo dyan sa Kasi, City Hall. kahapon. Ito, napaka-controversial nito, sa nangyari, I'm sorry kung masasabi natin kapalpakan, pero sabi nga, what if, sabi ni City Mayor Esther Amor, what if kung isang bahay ang nasusunog? Eto nga, pag-aari na ng gobyerno, ang bagal ng responde ng Nagtataka ako nga yan, Mare. Wag na natin kasi ang natin yan is yung nangyaring kasulo kahapon. No, diyan sa City Hall kung saan nakaimbak ang lahat ng ng mga kabataan, ng mga estudyante, mga mag-aaral. Talagang galit na galit si Mayor Esther. Kasi My gosh. I think last month pa sila nag-umpisa mag-ikot para magbigay ng mga school supply and hindi lang po school supply po yung mga i-release na wheelchair na nadamay doon. Ito po, meron tayong balita para dyan. Milyon-milyong halaga ng mga school supplies, wheelchair at office supplies ang pinangagambahang natupok ng apoy sa naganap na sunog sa isang warehouse sa Sorsogon City. Pangangambahang apoy dahil sa insidente ng sunog ng isang warehouse sa City Hall. Ang mga educational o school supply, office supply, wheelchair at iba pang makagamitan na pag-aari ng LGU Sorsogon City. Ito ay ayon mismo sa naging pahayag ni City Administrator Attorney Gerald Grigundola sa panayam po. At balitang ito ngayon, kaaging Martes. At sabi nga natin Mare, talagang nakita natin sa video na galit ang ating ina ng siyudad ng Sorsogon dahil nga sa patuloy sila na umiikot sa mga barangay para mamigay. And take note, partner, pagkatapos noon, nag-ikot pa sila, pumunta pa sila sa West District para magbigay ng mga ipinangako. And ura-urada naman, partner, na nag-post na humihingi ng paumanhin na baka maantala yung ibang mga barangay sa pagbibigay kasi nga naunawa natin yan. Naunawa natin yan kasi talagang every year yan ang gawain ni Mayor Amor. Every year. So nakakalungkot lang ang nangyari doon. nangyari, Mari, kasi napakalapit ng fire station. Lang So hindi naman natin inaano ang ang Bureau of Fire, hindi natin sila kinukrucify, no? Ang sa atin lang naman, ano ba talaga ang nangyari? Bakit hindi ang Bureau of Fire? And siguro ko hindi lang naman Bureau of Fire. Tanungin din natin yung mga taong nandoon. Ano yung ating ginawa? Yes, Maria, sila naman may mga nakausap tayo doon may mga nakausap tayo doon sa
City Hall na gusto naman nila tumulong. Kaso ang problema, Mare, walang tubig. Ang tawag doon sa fire hydrant na andon. Meron doon sa City Hall, ano po. Pero nung buksan siguro, sabi naman ng Prime Water dahil andun sila mismo bisita ng regular Prime Water. Yes, good morning sa mga taga Prime Water. I love you, Prime Water. Medyo mahina ang pressure. Kaya siguro nahirapan, walang makuhang tubig. Kailan ba lumakas ang pressure, Mare? Oo, kaya sabi Hindi naman tayo naninira sa... sorry ha, bakit? sorry. Kailangan Sorry pa natin bang aleluya, ipagbunyi ang Prime Water? Oh my goodness. Oh, isa pa sa mga dahilan, siguro, kasi hindi tayo pa napapagbigyan ng menumento ng, ng BFP na ma-interview sila regarding po dito sa nangyaring kasulo na ang tagal na makapag-responde na hindi pa sana natutupok lahat na nag-uumpisa pa lang, ang bagal na. Lakas pa naman Andyan lang sa compound ng City Hall yung kung kailan napakalapit na. And ang lakas kasi, Mare, kahapon pala ng ng hangin. Napakalakas talaga ng hangin. Pero siguro kung di ba meron tayong fire extinguisher sa yun na nga po ang sa City malaking Hall? katanungan kung bakit mas nauna pa yung mga pagbibideo, pagpipoto. Opo. Pero hindi naman lang. Andyan yung MDR nasa harap lang natin. Yes. Anong ginawa nila nung mga time na sila sa seminar, meron silang mga Kasi ang naano kasi ako, Mare, hindi na-apply doon yung mga seminar na kasi tama yung katanungan ni Mayor Esther. Hindi tayo sa nagsisip-sip, hindi tayo sa kung sakasakali nga naman ang natupok or nasunog kahapon is isang bahay. Yes. Bahay na kung saan hindi lang isa. Paano na? 'Di ba? Ang laking problema lalo. So tama lang naman na sabi nga ni Mayor Esther na magalit, and maimbestigahan ano ba talaga yung nangyari. Hindi natin inaano yung yung BFP personnel. And then ito na mga din naman itong mga bystander. Ano ba yung ating nagawa? Kasi nasabi nga kung tayo siguro nagkaisa kahapon, maraming magagawa. Yes. No? Sabi nga natin, ulitin natin, gustuhin man nila po na magtulong-tulong yung mga mga andon sa yung bystanders, mismo. and then the City employees Hall, may mismo. mga employee. Kaso wala pong tubig. Ayun nga lang. Ano nga ang talaga. gagawin? Ayun, isa pa sana po kumuha, pero parang hindi na kaya ata, bigla na lang sumiklab. And hindi pa natin sure kung ano talaga ang Kaya dapat kausa kang kasulo. Kasulo. May mga nagsasabi na may nagwe-welding sa taas. Kasi pag nag-welding niya, yung mga ang tawag doon, mga nag-spark. Opo, merong mga baga kumbaga sa na bumabagsak. Meron pala doon sa baba ng mga scrap na goma. Yun siguro pero hindi pa po natin alam kasi nag-iimbestiga pa, may tumatawag na merong nasunog, walang pakialam yung nag-welding sa taas. Okay. Sana naging lesson din to May mga nagbibiro din sa social media na wala na nga ang trabaho yung mga bumbero pag may sunog lang. Bakit ang tagal? Baka wala ring laman Meron namang nakita doon naka-uniform na firefighter na nagbibideo. Yung inuna pa. Baka mamaya pati yung fire truck ng bumbero walang laman. Walang tubig dahil sa walang tubig yun ang ating isa sa mga natin kasi katatapos lang ng bagyong Enteng. Bakit syempre ang daming buhos ng ulan, di man lang nakapag-imbak ng ulan para ilagay sa tangke. Oo, bakit sa oras na yon? Sa bagay, sabi natin hindi natin sinasadya mga nagkakataon, Yes. Kasabi nga hindi natin yung hindi natin pasensya na po kayo hindi maaalis sa isipan ng tao lalo kay Mayor Amor. Maraming katanungan na hindi namin kayang sagutin. Kasi hindi basta yung nasunog Hindi basta-basta yun. Ahensya ng gobyerno. Yes. And then, at ang lapit nyo lang po, nasa compound lang ng ng City Hall, ang dalawang ahensya na to. Ang BFP tsaka yung MDRRO. Asan yung mga training nila? First muna. Sorry po. Anyways. Nakakalungkot kasi ito nakakalungkot na nagpagod, pinaghirapan ng ating mahal na ina ng siyudad ng Sorso para maibigay sa mga nasasakupan mga mahihirap na mga mag-aaral. Lalo pa mga estudyante yung bibigyan. Talagang asang-asa na sila kasi naipangako na i-deliver na lang. And isa pa yung mga wheelchair na ibibigay sa mga PW at sa mga bedridden na talagang naipangako na lang. Nandun lahat yun i-deliver na lang na natupok doon. Kaya yan, di ba?
Napasarap ang usapan natin na Mare ha. Susunod, wag niyo po kayong maglilipat. Abangan niyo po ang programang Ora mismo ni Bossing Saura mismo. Habang wala pa siya, di nandito tayo, Mare. Yes, na makakasama, makakapanayam niya, makakadaumpalad niya si ex-officio, si Liga President Nestor Baldon regarding po sa nagkakalat na bentahan ng prangkisa. Yes. Ang isa pa, Mare, saglitin lang natin to. Kasi ako lagi kong inaano to sa amin sa Barangay Balete, ang ginagamit sa public address. Ito pong ngayon, ito pong dengue. So, sana po lalo dyan sa amin sa Barangay Balete. Hindi lang sa Barangay Balete, sa atin lahat, sa mga syudadano, maglinis po tayo. Kasi sabi ko nga ang kalinisan nagsisimula yan sa atin, sa ating sarili. At sa bahay mismo natin. Yes. Wag nating iasa sa mga barangay official na every Saturday na alam natin sila lagi ang naglilinis. Inaasa na lang po natin sa kanila. Mismo mag-umpisa po tayo sa sarili nating tahanan. Yes, kasi ang isa pa nga dyan, Mari, minsan may nakikita ako, ang ganda ng mga bihis. Ang ganda. Makita mo talagang super makeup, super lahat. Lipstick. Yung pala ang kanilang bahay puno ng may guli. So hindi ko kayo inaanuhan ha. Sa akin, sa mga padaba akong mga taga-Balete, please mag-ano po tayo, maging alerto po tayo na sana hindi na madagdagan ang ating naging victims nitong dengue. Yes. Ayan po, maraming salamat po. Nagtapos naman po ang ating isang oras na nadatalakayan. Siguro At maraming salamat, Kagawad Dante. Alam Yeah, it's my pleasure, Mare. Pinaunlakan niyo po kami. Maraming salamat po. Sa susunod po na Martes, magkita-kita po ulit tayo sa Kaagapay sa Umaga. Ito po si Kaki Mancera. May babatiin lang ako saglit, Yes, Mare, ha? sure. Binabati ko po ang aming barangay secretary si Maring Cecil. Kahapon pala, Mare, ha? Nagpunta ka pala sa amin sa barangay hall. Hala kayo, walang tao. Just lang. Good morning kay Kagawad Nida Daison. Nida Daison, oo. And of course, sa atin kay Mrs. Lucy Dumitita, she's watching now. Thank you, ma'am. Thank you so much, Ma'am Lucy. Thank you sa napakagwapo naming technician, sa naming napakagwapong photographer, and ang nagbabalik na si Papa Born. And good morning kay Kagawad Joey Inalpe. Good morning, Kagawad. Thank you And so syempre, much. thank you so much kay Sir Sao Yes, sa Ma'am Burley, ang mga very supportive nating Yes. ha? Ang sarap. Sana, Mari, lagi ako Opo. Sana, Mari, lagi. Magsipsip ka na dun. Ma'am, thank you so much, Mrs. Amistoso. Always welcome kayo. So hanggang sa muli, ito ang iyong abang lingkod, Kagawad Dante Chata ng Barangay Balete. Yes, and syempre, Kaki Mancera, orgulyo ko makapaglingkod sa Indo. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo.